Yes, hello, good afternoon, thank you for coming, and ayun nga po, sana panoorin niyo po ang Unmarried, showing this December 25. Tom? Hello, it's great to see all of you again. Advance Merry Christmas to all of you. I look forward to some of your questions, some lang. Patatawa ka na kaagad! No, hopefully you guys will support our film. Thank you so much for sharing your time with us today. Zach? Hello, I'm Zach. Please watch our movie Unmarried, showing December 25, 2025. Merry Christmas, advance to all of you guys, and yeah, see you there. Thank you. Ang social naman ni Zach, no? Ang nag-alala sa akin, Eugene Domingo. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Nahuli ako ng Manila for coding. Oh, talaga? Bumili ka ng hybrid? Ay, wow! Walang coding. So nice to see familiar faces. Thank you. It's Christmas again, and we have a beautiful movie. Help us spread the news for this Christmas. Thank you. Thank you again. Direct! Good afternoon. Thank you sa inyong lahat for supporting us. Help us promote our beautiful film. Thank you. Z? Advance Merry Christmas. Magandang hapon po sa lahat. It's nice to see you guys again. Yun. Sana supportahan po natin yung Unmarried at lahat ng pelikula sa MMFF. You're back in MMFF, Zia. Yes. And isa pang nagka-comeback, Angelica! Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat at binigyan niyo po kami ng oras for today. Merry Christmas at mag-enjoy po tayo ngayon. Okay, bago tayo mag-Q&A, kasi alam ko excited na silang tanungin kayo about this film, how you did it. Meron tayong papakita muna sa kanila, the trailer and the making of Unmarried. Naiyak na si Chris. Naiyak na si Angge. Angge, ba't ka naiyak? Sabay-sabay. Pag sabay-sabay, nakakaiyak. Okay. Ba't ka naluha-luha? Alam mo yung paminsan-minsan nakakagawa ka ng pelikulang maganda. Kasi sincere lang sa mensaheng gustong ipalabas. Walang super high drama, walang hysterics. It's just telling a story. Right. That all of us can relate because all of us are capable of loving and losing a love. Chris, ikaw ba't ka naiyak? Sinulat mo na nga ito, naiyak ka pa rin. Yung bato kasi nung linya yung bato ng linya ni Angge, bato ng linya nilang lahat, Sanjo, ni Solen. Right. Yung sinusulat mo, syempre sinusulat mo lang, pero parang nakikita mo na binabitawan na nila yung lines. Parang ang sakit pala talaga. Nagkakaroon ng buhay yun, no? Yung mga linya. Andun tayo sa topic na to, Chris. Anong nauna? Cast o kwento? Kwento. Ang tagal na po namin balak to si Attorney Joji. 3 years na gusto gumawa ni Attorney Joji ng pelikula tungkol sa annulment. So, matagal na proseso yung pinagdaanan. So finally, ito na siya. Dream project niya talaga to. Gusto na talagang i-pursue tong topic na to. The title pa lang no? Parang Unmarried, alam mo na kaagad na annulment yung topic. Pero aside from that, are there any other issues na tatalakayin ng Unmarried? Yung issue meaning legal? Yeah. Is it annulment or divorce? Annulment. Kasi wala naman talaga tayong divorce sa Pilipinas. So, annulment talaga yun. But will this movie push for it? Walang ganon. Wala namang ganon. Walang ganong hindi naman na piniprescribe na magpa-annul kayo, fight for divorce. Walang ganon. So, napaka-fair nung depiction ng annulment or marriage and family dito sa pelikula. It's really, balance. Okay. Z, Angelica, nung nakita niyo yung script na offer sa inyo yung movie na annulment ang topic, how did you react? Sabi nga ni Direk Chris, hindi naman pinupush ng movie yung annulment na parang pag napanood mo or nabasa mo, gaganahan ka. Gawin yun. Okay. Hindi siya ganun. Okay. Nagkukwento lang siya. And yung kwento ng buhay ni Serena at ni Ivan,
doon talaga siya napunta. So, tulad ng sinabi ko doon sa The Making, nung nabasa ko, para siyang calling na parang kailangan kung sa akin to binibigay, feeling ko kailangan ko tong panindigan, kailangan ko maging boses ng mga babae na kahit na sino na may pinagdadaanan ng freedom nila. Okay. Kasi naniniwala ako na ang freedom deserve nating lahat kapag hinihingi na talaga ng pagkatao mo, di ba? Z? Nung umpisa, syempre, parang annulment, marami na tayong storya na napanood na about hiwalayan, di ba? Pero nung nalaman ko na yung storya, hindi kami mag-asawa ni Angelica, na-excite ako kasi parang bago. So, parang makaka-relate yung tao, hindi lang sa isang couple. Kumbaga, sa lahat ng characters, yung pinagdadaanan ko na hinihiwalayan at yung pinagdadaanan ni Angelica na nakikipaghiwalay. At syempre, yung mga anak na maapektuhan, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa project. Lalo na ngayon na may sarili na akong pamilya, alam kong mas magagawa ko siya ng natural. Yes. Ng natural. Hindi na ako manghuhula kung ano ba nararamdaman ng isang tatay or asawa. Direct Jeff. May I add to that? The film may be about annulment, but it doesn't undermine the value of marriage. Okay. So, hindi sinisiraan yung sinisiraan yung marriage. Pagsasama. Oo. Ang galing nga kasi nung una, yung teaser na lumabas, parang akala namin kayong dalawa ang mag-unmarry, yung pala magkaiba kayo ng relationship. Okay, let's open the floor for questions. Sino pong gusto unang magtanong? We have microphone set up. At si James, lalapit din sa inyo to hand you the microphone kung gusto niyo pong magtanong. Who wants to go first? Tita Aster. Ayun, si Tita Aster ang gusto unang magtanong. Abot lang natin kay Tita Aster yung microphone. 1 second, Tita. Thank you. Una-muna, I'd like to congratulate everyone, including the producers, attorney, congrats, at saka si Derek and Chris for doing such a beautiful family drama. Actually, trailer pala nakakaantig na eh. Sobrang mabigat na, may dating na sa amin. Ito muna, siguro si Sanjo at saka si Angelica. I think everyone siguro in the cast will be able to relate to the movie. Kasi this is not just about annulment or getting separated. Kasi halos lahat kayo, if not all, nakaranas ng hiwalayan. Diba? Although, tama ba ang ano ko? So, like what Sanju said, nakaka-relate ka na ngayon because you're already a family man. You're a father, diba? Likewise with Angelica. Kakaiba kasi nga ang tema ng pelikulang to. So, nagkaroon pa ba ng pagbabaan ng preparasyon to portray your respective roles o talagang ibinasa na lang sa script kung ano binigay sa inyo? Both. Of course, may preparation dahil kailangan mong kilalanin yung character. But, yung naging mapalad ako dahil halos yung bumubuo ng pelikula, nakatrabaho ko na silang lahat sa mga projects ko noon. So, kahit pa paano naging confident ako na alam kong mas magiging madali yung proseso ko dahil kilala na namin yung isa't isa. Alam ko kung paano i-approach si Derek Chris nung umpisa pa lang dun sa script na baka pwedeng may mas ganito siguro, baka mas lagyan ng ganitong texture pa yung character. Kasi of course, nung binigay na sa akin yung character, may inputs na rin ako, may mga gusto na rin akong mangyari na baka mas magiging mag-work, ganyan. And of course, si Zanjo yung leading man, pang-ilang project na namin to ni Z. And ang tagal-tagal namin nagsama from Banana Sunday, lahat yata ng genre na pagsamahan na namin. Yes, parang lahat. So parang sobrang komportable namin sa isa't isa. But yung preparation, naging madali talaga siya. And base kasi sa script, actually hindi ko siya nakikita na pinaglalaban yung annulment. Ang nakikita ko talaga, ang pinaglalaban niya is finding herself,
finding her voice and loving herself, na yun yung gusto kong mag-mirror sa mga tao. Na napaka-importante kapag natutunan mo ng mahalin yung sarili mo, magkakaboses ka. Very well said. Sans? Sa preparation ko naman, siguro dito sa Unmarried, na hindi katulad ng usual na ginagawa ko sa mga ibang projects. Nung nabasa ko yung script, nag-focus ako sa character ko, sa hair. Ang haba ng buhok ko dun eh. Di ba dati pag flashback doon ka mag-wig? Dito, present ako naka-wig. Mas nag-focus ako sa emotion dun sa kay Zach and kay Solen. Dun sa family ko talaga, na mas doon ako nag-aral, mas pinag-aralan ko yung pinagdadaanan ng character ni Ivan pag ganitong nasa kalagitnaan ng annulment na iniiwan ka ng pamilya mo. More than dun sa kahit na ang main plot is yung character ni Angelica at saka sa akin. Kasi parang sabi ko, sige, sa shoot ko na lang titingnan ko ano magiging chemistry or magiging ano nung character ni Ivan and Celine. Kasi total, sa movie naman, first time lang nila mag-meet. So mas nag-focus, gusto para mag-build up siya ng natural. Hindi ko na siya pinag-aralan kung paano mag-work yung eksena namin ng Angelica. Mas nag-focus ako sa emotion ko sa pamilya ko. Kasi yun yung mas para sa akin na yun, mas importante. Thank you. Can you extend the same question kina Nico and the rest of the cast? Kahit kina Direk siguro, at saka si Chris. In my preparation for my role as Attorney Willie, naging madali siya yung transition because I was preparing for the bar. So, medyo malapit sa ginagawa ko yung role. And at the same time, I'm also a child of an annulment. So, medyo alam ko yung pakiramdam, what's going through, the process of annulment. Ayun. Ito, experiencado. Yeah. For me, actually, for Steven, mas nakaka-relate ako sa character ni Celine. Tsaka ni Ivan eh. Playing Steven, who is written to be very hateable. Kasi parang ako nagbabalancing act na sa akin na lang, I try to approach it in a way na this is still a human being. Even though I don't agree or I don't condone, I don't want to give him a pass for how he expresses himself, kung ano yung mga ginagawa niya sa pelikula. I wanted to understand why. And sa akin, parang na-realize ko, yung driving force talaga ni Steven is fear. Fear and insecurity. Just holding on to that image na nagiging mali na yung kung paano niya i-handle, yung pagpapakita niya ng love niya na yun. And if I can actually answer the first question then, why I accepted, kasi yun nga, it's a very sensitive topic for me then. Pero even just reading the script and knowing that annulment wasn't a gimmick in the film. Hindi siya yung, let's do a film about annulment. Ito, parang gimmick siya. It's just so happens to be a story that revolves around annulment, which is a very, parang, a story that happens a lot here sa Philippines. It's very messy, talagang magulo siya, time-consuming talaga. Yung iba nga, parang decades, hindi pa rin na-grant. Kaya in a way, I felt, sorry, I don't know if I can share, very fortunate na for my own situation, dahil dual citizen ako, I was lucky enough to get the chance to go through a divorce, which was relatively quicker. So in a way, I know it's not an advocacy film, it's just it's a family drama that just revolves around it. But if it can open some people's eyes then to the limits of our legal system when it comes to an annulment, na maybe for those, kasi any relationship that ends is very painful for everyone involved. Pero relationships that must end, yung andun na talaga sa dulo, yung sinasabi nga ni Angelica na freedom is deserved na and needed. Sana there's an easier way to achieve that. Kaya I was very eager to accept the role. Thank you. Maupay nga kulog na yan. Maupay nga kulog. Salamat, Tom Tabayan. Okay. I don't know, si Uge Baka muna. si Zach. Zach, ikaw may experience ka na ba sa Experienceado din to. marriage and annulment? I have. You have? Ay, oo nga pala. Back to you, okay? Back to me. Relate ka ba sa tinanong ko, Zach? Okay, so the way I prepared for this,
this is my first project, so I kind of got shocked when my WOA or Lola told me that, okay, you're gonna be acting for this. I'm like, what? I didn't know. So I had to prepare, and realizing that Elio was sad, I think I realized that his main emotion was misunderstanding, and having to get to this role was, I wouldn't say easy, but I also wouldn't say hard, because I've had my own experiences too. So yeah, I'd say having to play this role was an honor and was also fun. Can you explain further ano yung experience na pinagdaanan mo for us to understand more? So, What you can share lang, Zach. I know it's very personal, no? Parang what you lang can share. You don't have to tell everything. so basically, like, I'm trying to remember. So I used to live in Dumaguete, kind of far from Bacolod, but Bacolod's technically my hometown, where I was born. And then my dad and my mom kind of separated, but they still remain friends. So yeah. Okay. Okay yun, Tita Aster. Okay, Naya. And now we understand. Thank Okay, you. let's go to Eugene. Back to you, Uge. Are you also from ano? Hindi, alam mo talagang mababaw talaga ang luha ko ngayon. Kasi menopause na ako. Nakakaloka. Susunod na pelikula nga pala yung tukol naman sa menopause. Ngayon nakakaloka. Anyway, sa point naman na to, I'm so happily married. I just got married. I'm married twice, but I'm a late bloomer. So I cannot imagine myself to reach that point na magpapaanal. It's very painful, just the idea, because you invested a lot of emotions. But anyway, speaking of my role is Attorney Jackie, and I'm the tool so that mai-present namin ang pinagdadaanan ng gustong magpaanal. So, as Attorney Jackie, ako ang magpipresenta. Ito yung mga proseso. At sa opisina ko, magkikita itong dalawang ito. And so, the situations are maybe familiar to all of us na parang pumupunta sa mga, alam mo na, sa mga agencies na kailangan ng mga assistance sa legal procedures. The situations can be funny. And I'm very thankful to Direk Jeff and to Chris because they wrote very funny scenes but are not pushing. It's just real and familiar and very Filipino and funny, and it's really happening. So, to balance off everything. So, Direk Jeff, thank you for this opportunity because, you know, we might be forgetting. Direk Jeff is one of the awarded directors, and his films are known internationally. So it's an honor to be working with you again. I really like how you give us the freedom to interpret our roles but not going overboard. And I really appreciate the tone of our movie, which is very sincere. Tita? I'd like to ask Chris. Chris, saan mo ito hinugot? Paano mo nabuo yung material? Personal experience pa rin ba ito? Hindi. Si Attorney Joji talaga siya talaga yung gustong-gusto talaga niyang gumawa ng pelikula about another. Ako naman, so sinabi na niya sa akin na gawa ka naman. So ako naman, parang natatakot ako kasi parang ang heavy ng research niya. Tsaka wala naman ako talagang first-hand experience sa mga ganyan. Kasal nga, wala. So, mahabang research. Marami ako in-interview na lawyers. Maraming sinuggest si attorney na kausapin ko. Also, nanood din ako ng mga YouTube videos about the process, yung step by step. So makita nyo rin po yun sa pelikula. Actually, character ni si Jean, meron siyang vlog dito, ang title, Walang Butas ang Batas.
Ayan po. So, yun ang parang pinaka-structure ng film na it will take you through the process of annulment. Pero siguro among the preparations na pinaka-nag-stick sa akin is yung pinabisita ako ni attorney sa hearing ng annulment. So, kagaya nga yung sinabi ko dun sa making, yung tatlo yun pinagpaalam niya ako sa judge kung pwede ako mag-witness manood. So, grabe pala yung pinagdadaanan talaga kasi you really have to tell the story, everything, from the moment you met and the moment you try to separate. So parang masakit siya talaga. Yung una parang chill lang, yung pangalawa nakakatawa. Pero yung pangatlo na napanood ko, tungkol talaga sa pamilya yun talaga masakit. Yung parang nakita mo na, parang nanonood ng sine na tumutulo na lang yung luha mo kasi ang sakit talaga. So I tried to channel that when writing it, na sana makapture ko yung ganong klaseng pain sa script. Thank you so much, and again, congratulations to everyone. Thank you, attorney. Thank you. Thank you, Tita Aster. Sino next? Alright, next. JN. Junardo. Kay Angelica muna. Angelica, paano ka na-convince na magbalik pelikula after several years at anong kondisyon mo ibinigay? Parang out of all the scripts na binigay sa'yo, ito yung tinanggap mo. Yes. Nung may mga binibigay talaga, no offense naman dun sa mga nag-aaya sa akin na tara na, game, balik ka na, ito yung kwento. Parang wala talaga siyang lukso ng dugo. Parang hindi nakaka-comeback yung yung dating niya. Diba? Angelica pa rin talaga, diba? Siyempre gusto mo na yung tahimik na buhay na meron ako ngayon, kailangan nyo kung pakitaan na talagang, ay sandali, ang ganda nito. Sandali, luluwas ako para dito. Kailangan ko nung manggigigil ako dun sa project Yung hindi ka makakatulog, yung parang pag pinalagpas ko to, parang panghihinayangan ko. Yun yung hinihintay kong klase ng project. Nung nag-text sa akin si Direk Jeff, kinabahan na ako. Kasi love ko si Direk Jeff. Ano yung text? Ano yung text, Angge? Hi, Angge. Pwede ba kaming mag-present sa'yo ng film? Sila ni Attorney Joji nag-message sa akin. Halos sabay, same day. Parang pinag-usapan nilang i-ano ako. Hindi ba same day yun? Same day. Parang may naramdaman akong, ito? By the way, meron yan ganito. Tapos, may number ka ba ni Angelica, Uge? By any chance? So may ganon, may para akong napagtulungan. And then, parang bago pa mag-present, nag-message ka pa yata sa akin na parang may mag-present sa'yo sila Direk Chris. Oo, so parang may ganon, na parang, yes, may meeting na nga ako, may Zoom meeting, ganyan. Nung nag-Zoom, lumabas ang picture nito. Napag-usapan to. Sabi ko, ay patay. Syempre, pwera pa dun sa story, di ba? Na parang, lagot. Wala, parang right then and there. Parang wala na kaming ibang pinag-usapan. Parang schedule na yung next. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi mahihirapan ako pag pinalagpas ko yung project. Ayaw ko ng mga ganun May nangyari na yun sa akin before, na parang, na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. So, parang, so pag may maganda akong project na dumadating sa akin ngayon, ayokong palagpasin. Pero may mga passable naman. Pero yun nga, kasi tahimik na ng buhay ko, di ba? So kailangan ko ng worth it kailangan worth it. So nung dumating to, worth it talaga. Worth it talaga. Hindi ko kayo bibigoin dito sa pelikula. Lakas ng puwersa ni Attorney Joji. Syempre. Ano experience mo naman nung una ka nang humarap sa camera? Uma-acting, especially sa scenes na madrama with Sanjo. Well, syempre nagsimula kami sa hindi naman kagad heavy yung mga kukunan. Si Direk Jeff, talagang bawat pitik ng mata, tono ng boses, babaan mo pa, hinaan mo lang, kalmahan mo lang. Lahat talaga, ginaid talaga ako sa mga unang, mga first 3 days. Talaga pawis na pawis yung kilikili ko. Hindi na lang nanginginig na yung kalamnan mo na parang, syempre gusto mong, na-miss mo yung pag-arte And ayaw mo namang mapahiya. Diba? Pinagkatiwalaan ka din nila.
maganda yung project na binigay sa'yo. So, may gusto kang ipakita sa mga tao. And especially now, di ba, parang mas marami mas lumalim na, of course, yung pagkatao ko dahil ang dami ng pinagdaanan. So, isip-isip ko nga, di ba, kailangan magpakita tayo dito ng maturity, ng texture, kasi iba na yung atake natin dahil iba na yung mga na-experience ko sa buhay. Ano sabi naman ni Abby sa pagbabalik mo? Okay, maganda po magbayad si attorney, kaya po pag uwi ko, may cheque akong inaabot. Masaya pong asawa. And then, syempre, sobrang supportive po. Sobra talaga. Of course, mahirap kasi para kaming naka-LDR dahil sa Zambales kami nakatira. So, may mga minsan, straight 5-6 days, hindi ko nakikita yung mag-ama ko. And nahihirapan din sila mag-adjust dahil for 3 years, tutok ako sa kanila, di ba? Then biglang parang, oops, wala ang ang sunshine nila sa bahay. Okay, welcome back. Ay, tapos napanood naman po yung trailer. Sabi naman, okay, pwede ka pang gumawa. Go na. Very good, di ba? Sige. Welcome back. Tanong ko naman si Tom, paano rin na-convince na attorney for a sensitive topic like this na pinagdaanan niya recently? Diba? Paano ka na-convince naman attorney? Nanay ko yan. Bagay lang naman namin yun di ba? First film ko siya rin nag-create ng big first film na I was a part of. Kaya, syempre, andun, ang hirap tanggihan, pero it still has to be the material, especially with a topic like this nga. I'm not sure if I want to do a movie about that right away, pero pag mabasa mo, wow, this is really good story na hindi mo mabitawan from start to finish. Hindi siyang, mamaya na yan. As soon as I started reading it, akala ko kayo. Tapos bigla, what? Diretso na, tuloy na. I was like, wow, this is a really nice story. And yun nga, I know that it happens to a lot of people. I myself can relate to it. How can I say no? Yun lang, I just had to find Steven's wife. Okay. Welcome, congratulations. Ito naman si Bobby Quintina, Bulletin. Thank you, JN. No, kausap ko lang si Chris Akasioge. Parang reunion ng Here Comes the Bride. Itong pelikulang to, no? Di ba? Kayo lahat, no, halos? Yes. Except for Sanjo. Exact, oo. Oo nga. How does it feel na? Si Nico din pala. Yes, si Nico din. Yes. Okay, how does it feel na reunited kayo ni Angge? Nako, it's an honor for you, no, to do a film like this with Jeff and everyone. Ako, nasa akin talaga yung honor and pleasure kasi una sa lahat, totoong may relationship na kami. Inaanak ko na siya talaga. From Here Comes the Bride na nagpalit yung kaluluwa namin at ninang niya ako doon. Tinotoo niya, yes. Kinuha na talaga niya akong ninang sa kasal niya. Pero buti na lang hindi nagpalit yung kaluluwa namin. At hindi ako ang nakahani mo ni Greg. Pasalamat ka. Oo. Hindi nagkaroon ng ano yun? Soul swapping at saka eclipse. Ang liliit na ng mga bigay ni Angelica ngayon. Meaning, galing na talaga sa puso. Hindi na yung parang acting na natutunan niya at pinapakita niya sa mga serye, yung ganon. Ngayon, yung mga binibigay niya, ay, masyado ang minsang kime kasi siguro masyado nang malapit sa mga pinagdaanang sakit. Pero konting galaw lang, konting mata, konting bibig, konting hinga, bigay. Tagos na sa'yo. Tagos na. So, marami ka namang natutunan sa mga pinagdaanan mong pain. Sana naman diba? Tapos gamitin natin, pagkakitaan natin. May ROI. ROI tayo. Angge, ikaw naman, kamusta si Eugene? Nakakamangha. Palagi. Ang sarap panoorin. Pero sabi ko nga si Ate Oge, meron siyang magic na hindi ka mai-intimidate. Ma-excite ka. Hindi ka, kasi may mga artista, diba, na pagtugtog mo doon, paano ba ito nagagawin ko? Ang overwhelming niya, diba? Yung nakakakaba, hindi na ako makaarte. Siya hindi. Warm. Yung, ang sarap niyang makatrabaho pa din. Sarap lang niyang panoorin.
And of course, ang saya-saya namin sa set dahil sa kanya. Z, ano again? Nakaka-excite gumawa ng scene. Parang alam mong may mangyayari. Nabasa mo na yung script. Parang siyang bahala. Pagka-eksena mo siya, kaya na yan siyang bahala. Siya babangka. Ang sarap ng eksena kasi parang unpredictable yung mga scenes kahit na ni-rehearse na namin. Ang saya. And nung huli naming project ni Pigidora, di ba? Pigidora, yun. Tapos ngayon, nagkasama kami. Siyempre, excited ako and reunion with Direk Jeff and Angelica at sa lahat. Kaya, tara! Before I go to Bobby's question, Direk Jeffrey, dahil familiar na sila sa isa't isa, was it easy or hard for them to get into the scene or into their characters? Siyempre, madali na for them to gel together. Especially kay Sanjo at kay Angelica. I've worked with them sa teleserye. So, yung chemistry nilang dalawa, hindi lang sila may chemistry, kasama ako doon. Ako yung third wheel. Pero direct, sabi ni Uge, konti lang daw ang bigay ni Angelica. Tagus na kaagad. You agree? Yun na, of course. In fact, every shooting day, I kept saying thank you to Angelica kasi nade-deliver niya yung kailangan sa eksena. And if you watch the movie, lahat ng nuances ng character niya on point. Kaya ngayon nakapandamit na siya ng pang-award. Ay, wow! Statement, ha? Sinasabi ni Direk Jeff. Si Z naman, Direk. Si Z, kami sa Sanjo. Siyempre, may instance doon na na nakuna namin yung courtroom scene ni Angelica. Tapos, siguro a few days after, si Sanjo nakaschedule. So, challenge namin si Sanjo, dapat hindi ka magtatalo ha, dapat kumantay ka. And true enough, he delivered also. Yung assistant director namin who was there, iyak nung scenario ni Sanjo. Wow! Abangan namin yung court scene na yan, ha? Bobby! Hello, magandang hapon po. Two questions siguro yung writer natin, some of the cast can answer this question. Okay, the movie talks about being in a relationship, so about annulment. Pero I'm just curious, how will this movie influence yung mga singles? Those who are not married, like pag napanood ba nito, sasabihin ba nila, oh gosh, ayoko na magpakasal. Paano ba ganun? Or what is it that you hope to relay sa pelikula? Ganda. Will it encourage or discourage? Anybody daw? Writers or the cast? Ako feeling ko encourage. Pa rin. Kasi may hope yung movie. Hindi naman to laging may hope, di ba? Sabi ko mo, once na matutunan mong mahalin yung sarili mo and pinili mo yung sarili mo, dun magsisimula yung beautiful beginning ng buhay mo. It's either may makita ka na para sa'yo or manatili kang masayang mag-isa. And napaka-special nun. It's a gift na ma-achieve mo sa life mo yon, na talagang na-value mo yung self-worth mo. Anybody else? Encourage, discourage? Encourage, pero more on parang parang ano ba to? Di ba pag mas mag-isip pa ngayon kung ano naman dapat mong gawin, ang dapat mong iwasan sa mga single na may plano mag-asawa, yung magiging epekto sa mga bata, yun yung mas parang maibibigay ng pelikula. Parang mas hindi ka naman parang madi-discourage na ayaw pakasal, ganito pala mangyayari. Hindi gano'n. Mas tuturuan ka, guide ka, parang guideline siya. Ito, encourage, discourage. Every story is different naman eh, kanya-kanyang tao. Pero I really feel for this film, it'll encourage people. Will you get married again? I already am. Gusto ko yung sinabi ni Sanjo kanina sa making of na it's never an ending. Like, one ending is the beginning of another story. Right. Nico, encourage, discourage? Of course, encourage. It's just showing you that yun nga, in every ending there's a new beginning. So the ending is the bad relationship and you can begin a new one, a fresh start. Ayun. Okay. Ako siguro, nasa sa'yo yan, matanda ka na eh. Kung anong gusto mong mangyari, di ba? Kami naman ay gumawa lamang ng pelikula.
So, Baka masisi ka pa. kaya nga, ito pinalabas na namin tapos nalugmok ka na hindi ka nanonood ng maayos. Parang hindi, pero lahat naman may chance na maging masaya. Yun na lang, lahat yung chance maging masaya. From the point of view of the director. May study guide daw. May study guide yung film. Direct Jeffrey. Ako, I agree with Angelica. It doesn't encourage you to seek annulment if you are in a failed marriage, but it encourages you to find yourself, to love yourself, and pursue your own happiness. Right. Regardless of kung magsisik ka na annulment o hindi. Chris. Discourage. Siguro with caution. Kumbaga, ipapakita kasi ng pelikulang to na ang kasal, di ba sa pelikula, lagi ang ending kasal? Di ba? Yun ang ending. Pero, di ba, ending ng mga rom-com or mga ganyan, lagi kasal, saghalikan, mga buhay bagong kasal. Ito, ipapakita na ano yung pwedeng mangyari sa totoong kasal. Kasi, ang kasal, hindi lang naman siya event, it's a binding contract. Diba? So, kontrata siya. So, siguro para sa mga single, mag-isip-isip. Kasi hindi lang naman siya para event, diba? Or isang araw. Habang buhay ito, kontrata, commitment. Sorry, out of, I just want to ask a producer. Attorney, gusto ko lang from a producer's point of view. Encourage, discourage. Hinatsi ko si attorney. I like to think that the film encourages you to think. Okay. I think that's the best way of putting it. Everyone makes his own decisions. Sometimes you make mistakes, but there's always a chance to get out of that mistake and start a better life, whether it's with another person or on your own. So I wouldn't say it encourages or discourages. It really makes you think. Yeah. No, the reason why I asked attorney kasi syempre, I want to pick on the mind of the producer why she created this movie for the public to see. Okay na, thank you, Angel. Okay. Next, after Bobby, James. Oh, si Alan. Hello, congratulations. Yung tanong ko lang kay Angelica, this is your reunion project together after a long time. And then, nung time na yun, mga dalaga at binata pa kayo. This time, mga married na kayo and you have your daughter. Ano yung parang nabago on your acting that you are now a mother or a father and then you are married already during this kind of project? Well, sabi ko nga kanina, diba, nagkaroon ng deeper, kumbaga nagka-texture, kahit siya, kapag nakaka-eksena mo, hindi na yung basta-basta kasi noon para bang pinipinta lang namin yung image ng mag-asawa. Kasi yung isang project din namin, nung teleserye kami with Direct Jeff, mag-asawa kami seeking for, annulment tayo nun, di ba? Custody din ng bata. So, although may lightness yung pag-take doon sa serye namin na yun, but still, hindi kami makakasal nun. So, para bang hindi talaga namin alam yung pain na pwedeng maging proseso ng dalawang taong pinagdadaanan din. So, parang mas naging seryoso yung pakiramdam namin ngayon dahil alam na namin kung ano yung pwedeng mawala at yung totoong pakiramdam na ang hirap pala kapag ito na yung pwedeng mangyari sa'yo. And of course, noon pagkatapos namin mag-shoot, kung saan kami natatagpuan ito, mga parang kaming pariwara. Ngayon pagkatapos ng shoot namin, nagmamadali kami umuwi sa mga kanya-kanya naming bahay kasi nga, syempre, may purpose na kami ngayon. Noon lost eh. Masaya lang kami noon, tara, inom ba tayo? Ganun. Ngayon, ano na, uwi na tayo, miss ko na yung anak ko, ganyan. Bilisan na natin. Pakitaan ng video. Pakitaan na kami ng video. Sino mas magaling na anak? Anak ko, tinan mo, marunong na. Yun nga, gaya ng sabi ni Angel, malaki yung difference nung ngayon na may sarili na talaga kami pamilya, may anak na kami, compared dun sa nung ina-acting namin yung mag-asawa na parang, syempre, parang alam naman namin kung paano talaga gawin.
Siyempre, gagaling-galingan kami kung paano namin gagawin yung mga scenes. Pero nung ginawa ko na itong Unmarried, hindi ko na kailangan parang, ano ba yun, yung nawala yung sa utak ko yung performance. Nawala siya. Hanggat maaari, gagawin ko siya sa pinakasimpleng paraan, sa pinaka-natural at siguro authentic na delivery. And mas pag nakakaiyak yung scene, pag malungkot yung scene, mas gusto ko siyang pigilan kesa ibigay. Yun yung parang naging difference. Unlike before na papayakin ko yung audience dito sa eksena to, mga ganun. Ito ngayon, mas ayokong ipakita. Tinatago ko lang talaga sa loob. Well, any discovery sa isa't isa after doing this, compare nung dati, may mga bago ba kayo na-discover sa isa't isa? Acting, di ba? Wise, maturity in acting, ganyan. Sa trabaho siguro parang hindi eh. Pag kasi trabaho kami ngayon, trabaho. Pag wala ng trabaho, di mo na pinag-uusapan talaga yung trabaho. Mas more on personal life kami, mas lumalim yung friendship namin. Lalo na ngayon na pares na kami ng So difference, wala naman? Wala eh, no? Parang wala. Ganun pa rin kami. Siguro mas na-excite lang ako dahil ang tagal ko siguro hindi nag-work. And para bang ang blessed nung pakiramdam dahil nung babalik akong trabaho, sobrang gusto ko yung makaka-eksena ko. Like si Zanjo yung makakatrabaho. Parang siyang dream project. Alam mo yun yung best friend mo kasama mo sa isang pelikula. Lagi akong kinikilig pag nakikita ko yung poster na may panganiban tsaka marudo. Parang ang cute naman namin. Yung inabot natin to. Parang ganun yung pakiramdam sa akin. Thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Salamat. And JK here. Ay, JN. Here. Jun Si Lalin. Jun Lalin. Okay. Abante editor. Yeah, good afternoon. Hi, unahin ko si Tom. Hi, Tom. Sabi ko pala kay Nico, gusto ko to yung parang nanonood lang tayo. Hindi, syempre, nakapulong ko lang eh. alam mo, from ever since naman talaga, alam namin kung gaano ka close kay attorney. O, nanay mo siya, di ba, attorney? O, may mga projects na talagang hindi ko pwede. Tsaka tumira ako sa kanila. Hindi ko pwede tanggihan talaga because of her. Pero, honestly, hindi ka nagkaroon ng second part. Of course, no, I said that earlier. I did. Kasi, yun nga, there's a lot of stuff out there about me na, well, I think some people who are close to me know that aren't true. So the public perception and the role, baka mag-blur yung line na yun. Pero yun nga, because of the project, sabi ko, why would I, parang sinabi niya Angelica kanina, why would you deny a project na panghihinayangan mo? It's a really good story. And my character is like a piece of like the opposite side of Celine's pain na kailangan siya for the story na panghinayang ako. So if I let my own fear parang stop myself from being part of a project like this, mas feeling ko mananaig yung panghihinayang kaysa yung sa takot na yun na siguro isipin nila ganyan ba siya sa totoong buhay, yung si Stephen tsaka si Tommy isa ba. I had to separate that because I know for myself and my loved ones that that's not the truth. This is a role and it's a beautiful story and I was very excited to take it on. Yeah. I'm sorry about that. No, hindi ko kasi narinig. Kasi si Sabi kanina, ang ingay. Sabi niya, magpapaano ko kesa sabi niya kanina. Sabi ko, teka no, paano ka magpapaano? Hindi ka makasal. Anyways, eto talaga, ikaw, you decided to, for divorce or instead of annulment kasi ang dami nagsasabi annulment daw kasi it's so expensive, di ba? Actually may mga kilala kong mga naghihiwalay, ayaw nilang naghihintayan sila para magpa-annul kasi it's so expensive. Hindi nga lang so expensive eh. I think that's one aspect of it. Pero knowing a lot of people who have also gone through the process, andun yung sometimes the lengths and the extent na kailangan yung puntahan on both sides na parang andun na yung sisiran sa isa't isa like to get kasi minsan yung requirements for annulment are very steep. It's ano talaga eh na andun na kayo sa nawawala na yung essence, nakakalimutan nyo na kung ano yung pinanggalingan nyo before. Maybe some of the stories like it changes yung landscape from both ends.
and it becomes very, very ugly. And let's just face it, that's a reality of a lot of annulments. It turns to that point. Kaya nga, for me, I said earlier na I feel very fortunate na I had that option for a divorce. Na within weeks, at least I had to live. I had to go, for my own process, I had to go to Nevada na no contest siya na state, walang cooling off period. Doon mabilis. So I lived there for a while. I'm very thankful na I was allowed that opportunity. Kaya nga sana for other people then here sa Philippines, hopefully one day they would also be afforded that same right and that option. Bongga, di ba? At least nag-stay ka sa Nevada o naging blessing sa iyo. Yeah. Kung hindi ako napunta doon, hindi ako napapad doon, I wouldn't be where I am now and I wouldn't have what I have. Wala yung cute baby mo. Lahat yun talaga. I really feel like you have to go through, the only way out of some situations is to finish it and to go through it. And in this film, that's parang on point siya, na even in this film, their characters have to go through something to get through it and to start something new. Si Angelica, Angelica, syempre sa mga posting mo na it's very obvious na sobrang happy kayo, no? Happy mo, no? Pero with Mary, when you accepted this offer na dumating sa'yo, hindi ka ba napapaisip about yun nga, about marriage? So, hindi mo ba inisip na, what if mangyari din sa amin to in the future? May mga ganun bang thoughts na kayo? Well, syempre hindi ko po ini-invite at ina-attract yung ganong klaseng energy kasi parang medyo too early. Medyo kakakasal pa lang and talagang nasa honeymoon stage pa rin naman kami, awa ng Diyos. Masaya pa rin kami. So kapag of course, dahil natatakal siya dito, like nung mga unang araw, di ba, attorney, na pag-uusapan niyan, parang ako nanlalamig din ako na, oh my God! Nakakaloka pala. So parang, so wala, babalik lang ako sa prayer na kung sa akin, hindi masyari sa akin. Sana okay talaga kami, sana ma-maintain namin. Ganun. And you do your job, di ba, na maglagay ng spice and ma-maintain yung ganong klaseng happiness. Ang alagaan yun, meron kami ngayon. Yan. Ninang ko, tuturuan ako magsayaw. Kung paano gawin mo mga yan. So, binibigyan pa rin natin ng spice ang marriage. Ito, yung mga ganito actually, I believe nakakatulong. Yung umaalis ako, napapalayo ako ng sandali, hindi kami makikita ng 2-3 days. Parang namimiss namin yung isa't isa. Mas nagiging sweet kayo, di ba? Of course, namimiss namin eh. Tsaka, minsan araw-araw, 24/7, nagkakaanuhan din kayo. Lagi na lang ganito. At least, kapag umaalis ka, namimiss mo talaga. Namimiss namin isa't isa. Ang bongga, no? Talaga napatilitin ng, oh my God, di ba? Actually, kanina nga, at least kasal kayo, si Salven, hindi pa nga kasal, nag-iisip ng annulment. Naloka ako, kaya oh my gosh naman ako. Pero, yeah. Okay. Pinapatanong ni Salve, kasi hindi pa nga siya makapag-decide for annulment or divorce, okay. After this ba, magiging magiging active ka na? Or baka hindi mo na natanggil si attorney din? Hindi. Ang goal naman is kung ano talaga yung mga projects na magpapayes sa akin. So kapag hindi talaga katanggi-tanggi, gagawin ko naman. Lahat naman na pag-uusapan namin ng husband ko kung ano yung mga parang, sorry, hindi ko kayang tanggihan. So yung mga ganung project. And of course, mas gusto ko pa rin namang mag-work. Kaya lang, ang tagal ko po kasi talagang pinag-pray yung meron ako ngayon. So ine-enjoy ko din talaga. Hanggat bata pa yung anak ko, hindi pa ako gustong palayasin sa bahay, di ba? Feeling ko kasi yung job, pwede ko pang balikan. But yung time na nag-grow yung family namin, parang sobrang precious niya and hindi ko siya kayang habulin pagdating ng panahon. Yeah, thank you. And ano ba yung? Yes. Pero alam mo, ang bongga mo, no? Parang kasi hodang may may buhay din siya sa Italy. Pasyal siya na pasyal. Nakikita ko yung mga vlog mo, di ba, ang bongga. Pero parang yearly may MMFF ka na? Regular na to lang. Oo. Ang saya kasi, alam mo,
tanggap naman natin na ang sitwasyon ng Philippine cinema ngayon napaka-challenging. Hindi lahat ng season, katulad noon, na kinagis na natin, especially my generation, going to the cinema is like a normal thing. Thrice a week or even twice a day. Ngayon, tuwing Pasko na lang tayo talagang nagiging fiesta yung pelikulang Pilipino. So as an actor, I really want to be a part of this celebration kahit once a year. And this time talagang natutuwa ako na dito sa pelikulang ito, kasama ako. I'm very proud of this film. Siyempre, last year parang fiesta ka rin, dalawa. Yes. This year naman, isa na. Palagay ko isa lang, no, attorney? Isa lang. May theater din. Okay, siyempre, vlogger ka dito, di ba? May ano kami, YouTube show, tama? Yes, vlogger si Attorney Jackie dito. Di ba, ito walang butas ang batas. So si Attorney Jackie ay nagbibigay naman ng kanyang mga guidelines, ganito ang gagawin ninyo. Kumbaga si Attorney Georgie, kasi may show siya before. Legal Forum. RPN9. Ako rin, favorite ko ninyo. Dati, gigising ako ng mga... Ay, by the way, fun fact, si Direk Jeffrey ang director ng Legal Forum. Totoo ba? Yes. Parang 15 minutes, di ba? Parang gano'n. Parang gano'n. Pag umaga dati, bago pumapasok. Parehas tayo. Manonood ako na, nag-i-enjoy akong ganun. Tapos may guest siya minsan. I told you, attorney, remember the first time we met, di ba, na araw-araw ka nanonood. Nescafe ba yung ano mo? Sponsor mo, di ba? Oo, may sponsor talaga yung Nescafe. So, ibig sabihin talagang makaka-relate yung mga aware sa history ng producer namin. Pero ang bongga, no, walang butas ang batas. Walang butas ang batas. Ang tanong, sa tingin mo ba, tama na walang butas ang batas daw? Pinapatanong actually sa atin siya. Bago siya mag-file ng announcement. Doon sa mga nabasa ko, tsaka sa explanation ni Attorney Georgie, at tsaka ni Nico, because Nico is the authentic one, siya talaga yung nag-aaral ng mga law books na natutunan ko talaga na, Diyos ko, iba ang divorce, iba ang annulment. Okay, Uge, basically, Attorney Willie, paki-explain. Kasi sa divorce kasi, there's a marriage and you just separate. And sa annulment kasi is different from nullity of marriage. Nullity, it is void ab initio. It means there's no marriage to speak of. Unlike annulment, it was valid, but it was annulled, it was voided. So, ganun yung proseso. So, maraming ano. Tapos sa Philippines, it's not technically true na there's no divorce. There's still divorce, but it's called legal separation. Ayan, Article 55 of the Family Code. Kakaloka. Ang recognition of divorce sa Rules of Court yan, Section 48, Rule 39. Ayan. Yun lang. Galing-galing, di ba? Bumili kaming lahat sa'yo. At yan, bago ako i-demanda ng ibang nandito, sila na daw magtatanong. Oo, thank you, Juicy Rose Garcia naman. Tapos lang. Jerry, okay, Rose and then si Jerry Alea. Good afternoon po. For Angelica, anong reaction mo sa sinabi ni Direct Jeff kanina na kumbaga para nakikita niya na ito na for award for you? Wala naman siya kalaban. Siyempre, alam naman natin pagka MMFF, talagang isa na yon sa inaabangan din. Ano ba yan? Hindi ko... Ang hirap na magsalita kasi ng... ngayon na ba ako mag-speech? Go! Practice na ba ako? Baka mamaya madali pa, hindi ko pa masok. Hindi ko talaga masagot. Kasi madami-dami na akong pelikulang nagawa for MMFF. Pero sabi ko nga, always a nominee but never a winner. Parang may gano'n na akong pakiramdam dyan. Mahirap masungkit ang MMFF. So, kung ibibigay o di masaya, talaga naman magiging masaya. Siyempre, di ba, kumemba ka, tapos pinaghirapan mo, luwas-luwas ka, Olongapo, Maynila, Olongapo. So parang, kung may bibigay, parang gaganahan ka. Di ba? Ulit, parang, sige na nga, game, gawa pa tayo more.
Pero kung hindi, masaya ako na nakagawa ako ng magandang pelikula. I think that's enough. And kung hindi Best Actress, box office na lang, mas gusto namin yata. Why Di ba, not? attorneys? Oo. Gusto natin ang box office. Kung sakali ba, ito yung una mong MMFF na award sa buong career mo? Yes. Oo nga. Pero when was your last Film Fest participation? One more try. I think one more try. 2012. 22 Wow. 13 years. Ayun na. Rose? Okay. Pansin ko Best lang, picture. parang lahat kayo dito sa cast, parang you're in a good place. Ibig sabihin, parang lahat kayo dumaan na sa mga kung ano-anong hugot, kung ano-anong issue sa buhay, di ba? Pero parang pag titingnan ko kayo ngayon, parang lahat sila happy sa love life, happy sa relationship. Yun. Siyempre, marami pa rin naman nagdadaan, may mga pinagdadaanan. Pero ano yung pwede niyong i-share na eto kayo ngayon? Umabot kayo dito. Simulan natin kasi kay Angge. Sorry, anong tanong? Kumbaga, parang lahat kayo, okay ang life ngayon, okay yung relationship, pero alam din naman natin na lahat kayo dumaan din sa iba't ibang klase ng kung ano man, di ba, sa buhay. Anong pwede nyo i-share sa mga nanonood, sa lahat na pwede din palang abutin to, pwede palang umabot din. Anong secret tips? Secret or hindi naman, kumbaga, I think the best word to describe that is, ano yung lesson that you carry with you now from your previous relationships? na eto pala, pwede palang Baon-baon mo ngayon. Angge? Paano ako nakasurvive? I think na-surround din ako ng mga tamang tao. Kumbaga, kung may mga failures na nangyari sa akin sa past relationships, hindi lang sa relationships, sa mga decisions, di ba? May mga taong nakasurround sa akin na good people na nag-guide sa akin na ito yung dapat mong gawin, ito yung ibigay mo sa sarili mo, mag-aral ka, magpaganda ka, diba, pagbutihin mo ang sarili mo, be kind, yung mga ganong mga advice na talagang in-embody ko, isinabuhay ko talaga siya. Dahil naniniwala naman ako na hindi naman ako perfect noon. Marami akong mga maling decisions na hindi ako proud. May mga nagawa akong mga bagay na hindi ako proud. May mga nasabi tayo na hindi nakaka-proud. But as you go in life, kailangan may learnings ka. Kailangan natututo ka doon sa mga ikaw din mismo yung nakagawa. Feeling ko kasi kung wala, nun paulit-ulit ibibigay sa'yo hanggat hindi ka natututo So, kapag, feeling ko pag nakita ng universe at ni Lord na, that's it, natuto ka na. Move on, ito naman, next chapter tayo. May bago pa yan may mga pagdadaanan ka pa, hindi yan matatapos. Kasi, I really believe ganun yung life, di ba? Thank you. Sisi, Sanjo. And okay lang ba i-add ko? Kasi lately, naiintriga kayo ni Ria na separated, which is parang obviously hindi mo yata totoo. Pero ano din naging reaction mo doon? Wala na ako reaction sa mga ganyan. Kasi napakadami na ng fake news na lumalabas talaga sa YouTube. Ang dami tumatawag sa akin na from the fakes. Uy, totoo ba? Totoo ba? Sabi ko, bakit yan ang libangan? Tapos, kasi gusto nila malaman. Kasi para ikukwento nila sa mga kaibigan nila doon na hindi totoo ba? Wala. Siguro yung kung paano ako umabot sa ganito, siguro yung dating version ng sarili ko na parang yun, insecure, matagal magdesisyon, magawa ng bilib sa sarili. Yun, yung mga binago ko, yun yung mga pinilit kong tanggalin sa sarili ko. And then yun, lumanda yung pananaw ko sa buhay. Naging maganda yung relationship ko sa mga tao. At yun, ngayon, may masaya na akong pamilya, sarili. Okay, thank you, Steve. Kay Tom. Yeah, I like what Angelica said. Gusto ko yun in a relationship, it takes two people to have a relationship.
So for your part, you also have to take accountability of your part or your end of it. Kasi kung ma-stuck ka dun sa, as humans, minsan nagtatanong din tayo, we get stuck in a victim type of mindset. We are doomed to repeat our failings, or mag-stuck tayo sa ginawa sa atin, or hindi mo rin acknowledge yung mga nagawa mo. You're doomed to repeat that, and hindi ka makakaroon ng worthwhile talaga na relationship. And as yung sinabi din ni kay Z's situation, I kind of relate a little bit na I felt lucky that when I started my next relationship, it was when I was away from show business. Kasi di mo na realize na sometimes a relationship doesn't have to be ideal, but it needs to be real. And sometimes the REEL part of it, hindi mo pag nagbe-blur yung totoong buhay mo sa trabaho mo, minsan hindi mo namamalayan you're living it for someone else. Sa fans, especially if there's a separation involved, or yun nga, may mga news people are like speculating things na hindi naman nila alam because they're not part of that relationship, na parang tubig na inapakapakan mo sa dagat, tapos nagiging murky na yung water. So for me, I felt lucky that I had that separation of it, na mas naging clear yung boundaries ko between my job and my profession. Na ngayon parang klaro na siya. I come here, I clock into work, trabaho ko to. When I go home, I don't have to deal with anything. I am so thankful and grateful for my job, but it doesn't dictate my personal life. Na yun lang, parang nakakita ko na difference na mahirap din. It's possible kasi you guys are navigating it well. Na maging successful yung mga showbiz relationships, pero yun nga na hindi natin maalis na since a lot of our lives are public, a lot of people then feel like they are part of that relationship, na pag may nag-e-end na relationships, totoo din yung sakit na nararamdaman nila, at totoo din yung gusto nila na maging part ng relationship na yun, and it's a tough thing na i-navigate. Kaya I can relate, I can feel what they both said. Okay. I thank you. Thank you. Okay. Tiniko, I guess meron din tong mga pinagdaanan. Instead of focusing on the relationship, you focus on yourself, tsaka dun sa outside, yung external. So, yung binago ko would be, kontiin mo yung mga people na would matter to you. For in my case, the only people who are important to me is my mom and my wife. That's it. They're the only people who I listen to, I seek advice, and they matter to me. And the second one is you try your best to be a good person. Kasi good vibes come from within, not from without. So, yun lang. Keep your circle small. Yes, keep your peace. Yeah, that's it. Okay, thank you. Last but not the least, of course, Uge. Siguro ano na lang, yung favorite quote namin ni Angelica tsaka ni Zanjo, past is past. Hindi na lang, talinong-talino kami doon sa favorite quote namin na past is past. So kung ano man yung pinagdaanan mong masakit, Diyos ko, kalimutan mo na. Move on. Kung patuloy kang malungkot, maybe you're not in the right place. Try to move out. Move on, travel. Okay? So, I think ako ay isang perfect example ng hope to all. I'm a late bloomer. Hindi natin inasahan, hindi ko rin inasahan. But of course, hindi ako hindi ako sumuko. Hindi ako nanatili sa isang lugar. You need to move out, move on, spread your wings. Spread your wings and prepare to fly. Something like that. Yun ang may papayo ko. Kung hindi ka man maganda dito, baka maganda ka sa ibang bansa. Okay, thank you po, and syempre congrats to Anne-Mary. Nakakaloka. Pero your love came in at the right time. Last question na tayo. Mula kay Jerry Olea. Si Direk Jeffrey, isa talaga sa mga pinakamahuhusay, respetado nating direktor. Kaya hindi na ako magtataka kung kumbaga, ito talaga parangalan tumita sa takilya. Talagang love natin yan. Tanong ko muna kay parang nakatulong ba na nag-Virgin Love Fest ka muna last June? Parang, noon kasi parang sabi ko, kinalawang ka eh. Nakatulong ba yun para eto bago mo gawin itong pelikulang ito? Yes! Iba ang discipline kasi talaga ng theater. So, ibang depth yung
feeling ko yung binigay sa akin, nagkaroon ako ng ibang understanding habang inaaral ko yung script. Dati kasi parang, okay, alam ko na to, ganito lang yan, basta papatakin ko yung luha ko dito sa eksena, sa moment na to, good take to. Of course, nung nag-theater, nakita mo yung mas, ano lang yung kailangan. Madami akong na-unlearn and madami akong binitbit nung ginawa ko yung film. Kaya siguro mas lumiit yung mga galaw, mas lumiit yung mga binibigay kasi nakita ko kung ano lang yung sapat. Oo, parang akala natin, di ba, pag nag-theater ka, lalaki yung acting mo, yung movements mo, but no. Of course, sa theater, oo. Pero kung i-apply ko na siya sa film, i-apply ko yung mga natutunan ko, hopefully tumawid, hopefully tama yung mga tools na nagamit ko dito sa pelikulang to, gamit yung mga natutunan ko. With Direk Tony Goya daw, na may mga eksenang nahihirapan akong intindihin minsan paano ko ba siya ipoproseso. Kasi may mga scene works na tinatawag, kala mo naman parang teatro na nang galing. May mga scene works na tinatawag doon. So, para intindihin mo pala ang isang eksena, ultimo yung isang line, di ba? Paulit-ulit mo siyang hihimayin, bakit mo nasabi to? At paano mo ba talaga siya i-deliver? And of course, sa movies, kapag gagawa ka ng pelikula, magre-reading lang kayo, magti-take na kayo. Kapag may adjustments, uulitin nyo. But sa theater, halos 2 buwan ninyong inaaral ng paulit-ulit yung linang yun. Hanggat matumbok nyo yung totoong meaning. Para maganda rin yung sagot sa'yo nung ka-eksena mo. So, yun yung mga bawat gabi. Inaaral ko, bago ako pumasok ng eksena, inaaral ko yung paano umabot yung character ko para sabihin itong mga linang to. And hopefully talaga nag-work siya. Wala pa siya noon. Tanungin natin. Sa tingin mo ba Sorry, I have my question. Sa tingin mo nakatulong sa ganun na natitimpla mo yung kailangan na eksena dahil yung Virgin Lapes, napaka-intimate din na scene na andyan, kita mo talaga yung audience kaysa sa ibang mga theater productions na ang layo. Do you think that helped? Oh yes, kasi sila yung third actor. Diba? Kapag nasa stage ka, sometimes you react dahil din sa reaction nila. You pause dahil sa reaction nila. You listen dahil sa reaction nila. And ma-apply mo siya, of course, sa film kasi you react with your co-actor. Kung ano yung binigay mo, mag-react din ako dun. So, thank you. Tom, last question. Sorry. Actually, may eksena sa film na manghang-mangha ako sa acting na pinakita ko. And then after that scene, tinanong ko siya, saan ka ba humuhugot? Sabi niya, pumapasok siya sa character. Ganun lang kasimple yung kanyang acting. At yung theater debut niya na yun, sold out agad bago pa ipalabas. Yung talaga ang pinilahan ng mga tao. Nagkaubusan ng mga tickets. Napanood ni Uge? Yes. Uge, yung role mo naman dito na parang referee nila rin. Referee. Parang naalala ko rin yung Dear Uge mo na may mga na ano ka ba ron? Nahugot doon? Wala. Hindi naman kasi ako attorney sa Dear Uge. Hindi rin naman ako referee. Naku, magandang mapanood ninyo kung paano yung mga characters na itong pinakita sa trailer, sa teaser. I don't think it's everything. May peg ka ba? May ginaya ka? Meron. Si Attorney George. Hindi, wala naman. We just, Direct Jeff really just wanted for me to change my hair. Kasi for almost 3 movies and a TV show, silver yung hair ko, ayaw niya. So, change look tayo. And it helped. It really helped. So, sinabihan ko si Uge na huwag magpapatawa sa mga eksena, but it turned out na nakakatawa pa rin. Last question for Zach. Zach, kumusta ang katrabaho si Zach? Si Zanjo at si Soleno bilang parents mo rito? Paano kanila sinuportahan? How is it working with the English daw, Zanjo Jerry? English daw, Jerry. Paano to?
Translate na. I would say it was very fun. It was a new experience for me to socialize with all of these actors who I also personally know, and it was really fun and it encouraged me to act at my best, and yeah, I'd say it was a nice experience to do this. Follow-up question from Alan Jonas. Would you like to do more acting projects? We'll see. Wow. Good answer. Thank you. Thank you, Jerry. Maraming salamat. Isang question. Oh, may pahabol lang daw si Alan D. I'm sorry. Isang question lang ako, bilang last na. Direct, Jeff? Hi, Direct. Siyempre excited kami dahil alam namin may mapili ka talaga sa trabaho, di ba? Sobrang kang conscious sa iyong body of, sa iyong films, di ba? Sa body of work mo. Pero gusto ko lang ikwento mo yung, there was a time, hindi ko alam, kung sure ka, kung alam mo to, kung aware ka, na there was a time si Direct Jeff, ayaw kanya nang makatrabaho after niya maka-work for the first time. Kwento mo nga yung Direct at bakit. Tapos ngayon, kamusta siya ngayong katrabaho na ibang-iba na from the parang isinumpa mo Angelica before? May time kasi every time tinatanong ako kung sinong artistang ayoko na makatrabaho, si Angelica ang isa sa mga pangalan ng pinapanggit ko. Kasi I worked with her sa Malaala mo kaya. Pero that was a time na sabi nga niya, maldita pa siya. So, but after working with her sa Playhouse at saka dito sa film nito, siya na ang favorite actress ko. Wow! Big word! Favorite actress! So, bigyan mo kami ng konting context, Direct. Bakit mo siya ayaw na maka-work doon? Anong klase ba siya nung artista nung panahon na yun? Naglalagari siya noon eh. Tapos, okay lang ba sabihin ko? Naglalagari siya noon. Tapos, nung nag-report siya sa set namin, siguro pang 4 o pangatlong araw na niya na tuloy-tuloy na nag-shoot. Pangatlo. Tapos, every time na nagbibigay ako ng instructions sa blocking, nakapikit siya, natutulog. O yun. Kaya ang feeling ko, parang napaspas din ako. Diba? But anyway, pass is pass na. Oo, at saka nakita naman natin ang character development. Anong reaction mo doon? Tapos ikaw daw ang favorite. Wow! Girl! Grabe yung big word. Hindi kasi noon, ginagawa ko yung iisa pa lamang. And then, I remember, galing ako ng Batangas. Parang Bulacan yung taping namin ng MMK. Late na akong dumating dahil pagkapakap ko ng Batangas, hindi na ako umuwi, dumiretso ako ng Bulacan. Siyempre yung tulog mo sa biyahe lang, diba? Tapos MMK. And I remember, parang 3 asawa ko yung namatay. So, buong episode ng MMK ako umiiyak. And 11 AM na ng Thursday, hindi pa rin kami pack up. Binablock ako ni Direct. Talagang nakakatulog na ako. Like, wala na, tumawid na yung kaluluwa ko sa kabilang dimension. Parang hindi naman, yan yung may sinasabi ko kanina, di ba? Na may mga nagagawa kung hindi ka proud. And noon, akala mo yung paglalagare ay ipapakita mo kung gaano ka kasipag. Pero yun pala, nakakabastos ka na ng mga katrabaho mo. So, at least ngayon may Eddie Garcia bill na tayo. Napoprotektahan na mga ganong chances para hindi na tayo makabastos ng mga katrabaho natin dahil sa puyat. Reaction lang na favorite ka na. At saka dagdag context, ang boyfriend niya noon si Derek. Direk? Pasabog ka naman, Direk? Pero masaya ako, bawing-bawi na. Yung magdita ko dahil favorite na ako. Yes! Jeffrey Chatorian, yun lang ang mahalaga talaga. Anong feeling mo doon, Marsh? Na ikaw, boyfriend mo daw si Derek. Hindi yun, gag. Hindi yung favorite. Isa dami lang access na naka-work niya. Favorite ko. Ay, wow. Alam naman na yun, na talaga nga nung unang text pa lang niya, parang umikot na yung sikmura ko na parang, oh my God, mapapagawa ako ng pelikula. Kahit hindi pa nape-present sa akin, dahil ganun ko siya ka-love. I love it. Thank you. Excited kami for this. Congrats. Thank you, Alan D. Okay, we proceed now. Nag-prepare ng unlove letter.